NGA, National Government Agency, refers to any department, bureau, or office of the national government or any of its branches, so on and so forth. So included po dito yung Office of the Vice President at yung Department of Education kasi that is a national government agency. Diba? National government po yung functions nun. And then yung next po ay nasa section 4 naman. So ito po makikita ninyo, general guidelines. So this is a general guidelines about CF and or IF. The following are entitled to CF and or IF, confidential fund, intelligence funds. So ang una po dyan, 4.1.1 ay NGAs which are expressly provided budget allocation for CF and or IF under the GAA or other laws. So this is just a reiteration po yung nandun sa section 3. So in very simple terms, any national government agency po, may it be the Office of the Vice President, Department of Education, pwede po sila magkaroon ng CF and or IF provided nasa General Appropriations Act po yun or any other law na nagpondo ng ganong programs. So therefore, hindi po illegal na bigyan ng confidential fund or intelligence fund yung offices na yun. Okay, so day 11 na po tayo ng impeachment trial ni VP Sara Duterte today, August 3, 2026. At ang nangyari po is continuation lang nung Article 1, the alleged confidential fund misuse. So for today po, ang una kong i-discuss talaga ay mga misconceptions about confidential funds. Kasi yung isang interesting issue dito ay yung tungkol sa first time daw na nag-investigate sa OVP, yung COA. Kasi ngayon lang daw nagka-confidential fund. So does it mean po ba porket first time ay illegal po ba yung ganong action ng OVP or allowed po ba yun ng batas? And I think that needs to be clarified talaga para mas maintindihan po ninyong lahat kung ano ba yung legalities, mga legal issues in relation to confidential funds. And aside from that po, i-discuss ko na lang din yung actual issue talaga dito sa article of impeachment na to para hindi po tayo maligaw kasi baka po naguguluhan kayo kasi yun nga like what I stated, may misconceptions tapos madaming mga political side remarks from political people. So yun nga po, baka naguguluhan na kayo. Tatandaan nga po natin yung impeachment process naman is not a purely political process. Quasi-political lang po siya pero may quasi-legal pa rin po yan, meaning it still must undergo and follow the rule of law. So para hindi po kayo maligaw, explain ko po yan for today. Okay, so good day po to all of you, my fellow taong bayan, mga ka-Seymour, at yan po ang video natin for today. So for the facts of our discussion po, again, this is just a continuation nga po ng Article 1 at yung pinresent na nila ay si Attorney Wamil, yung COA na officer po or investigator na nag-investigate sa OVP at nag-result nga po sa issuance ng Notice of Disallowance against VP Sara Duterte. Okay, so basically po, ang gusto lang talaga i-point out dito ng prosecution ay merong Notice of Disallowance po talaga na in-issue against the OVP. Nandun pa lang po talaga tayo sa stage na yun. Hindi pa naman pinapakita talaga ng prosecution kung paano yung actual misuse, kung hindi yung pag-issue pa nga lang po ng Notice of Disallowance. And then yung isa pa pong nangyari dito ay nagkaroon din po ng stipulation of facts between the prosecution and the defense. At yung maganda nga po, pag nagkaka-stipulation of facts ay napapa-expedite po yung proceedings kasi nagkakasundo po yung both parties na totoo yung mga certain factual circumstances or totoo yung mga certain evidence in relation to this issue. Okay, so yan lang po as to the facts. Ngayon po, punta tayo sa first interesting question natin, which is, pwede ba talaga magka-confidential fund yung Office of the Vice President and Department of Education? Okay, so I think this is one of the big misconceptions po talaga tungkol sa confidential and or intelligence funds kasi because of the name confidential intelligence funds ay ang misconception po dyan ngayon or ang assumption ng taong bayan ay dapat daw sa mga police lang yan, sa mga sundalo or yung sa mga offices na nagpa-perform ng intelligent operations, pati po pala sa mga LGUs. Okay, so anyway po, yung batas natin for that is itong Joint Circular number 2015-01, January 8, 2015. So this is a joint circular po between the Commission on Audit, DBM, DILG, GCG, and the Department of National Defense. Okay, and then yung relevant provision lang po talaga natin dito ay nasa Section 3C
316.7. So ito po, kita nyo po ba? Okay, so kung makita po nyo, intelligence practitioners. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga expert or agents duly designated and authorized to perform intelligence, information gathering, and surveillance activities of the following government agencies. Meaning, ito po yung mga pwede mag-perform ng mga functions in relation to mga intelligence purposes. So kung makita po ninyo, tama naman po yung stereotype or yung assumption ng general public na generally, sa mga sundalo po talaga yan. Like dito, DND OSEC, Philippine Navy, Air Force, PNP, Coast Guard, National Intelligence Coordination Agency, PDEA. Pero dito po kung titingnan ninyo sa 316.7, other NGAs which are expressly provided budget allocation for intelligence funds under the GAA or other laws. So ibig sabihin po nito, any national government agency basta pinrovidean po ng budget allocation for intelligence funds sa General Appropriations Act or any other law ay considered na po yun siya as an intelligence practitioner. Okay, at ito pong NGA, nandito naman po natin yan makikita. Kita nyo naman po, di ba? NGA, National Government Agency, refers to any department, bureau, or office of the national government or any of its branches, so on and so forth. So, included po dito yung Office of the Vice President at yung Department of Education kasi that is a national government agency, di ba? National government po yung functions nun. And then yung next po ay nasa section 4 naman. So ito po makikita ninyo, general guidelines. So this is a general guidelines about CF and or IF. The following are entitled to CF and or IF, confidential fund, intelligence funds. So ang una po dyan, 4.1.1 ay NGAs which are expressly provided budget allocation for CF and or IF under the GAA or other laws. So this is just a reiteration po yung nandun sa section 3. So in very simple terms, any national government agency po, may it be the Office of the Vice President, Department of Education, pwede po sila magkaroon ng CF and or IF provided nasa General Appropriations Act po yun or any other law na nagpondo ng ganong programs. So therefore, hindi po illegal na bigyan ng confidential fund or intelligence fund yung offices na yun. Okay? And as a matter of fact, ang nagde-decide naman po niyan kung bibigyan ng pondo yung mga NGAs na yan ay yung Congress po yung nagde-decide niyan. And that is because the power of the purse, yung may power po mag-determine kung saan ilalagay yung pondo ng taong bayan, legislative body po or yung Congress, yung may duty po niyan or yung may constitutional mandate under the 1987 Philippine Constitution. Okay, so yan lang po ang gusto ko lang din i-reiterate kasi nakikita ko po kasi sa mga comments at sa mga iilang post na parang may insinuation na porket this is the first time nagkaroon ng investigation, first time nagkaroon ng confidential funds ng OVP, therefore illegal na daw po. Hindi po yun ganun. And that is simply, kung ako po tatanungin, mga ano na yan, political side remarks if you ask me. Kasi kung titingnan lang po natin yung mga ganong statements, kung hindi po alam ng ordinary member ng taong bayan na allowed naman pala under the batas, yung magiging presumption tuloy niya or yung matatanim sa ulo niya ay since first time to ginawa, first time nagka-investigation, ay posible ngayon kaya ginawa yun for the first time ay para kurakutin yung pera. Di ba? May mga ganyang insinuations po yan or angle and that is the reason why I'm just clarifying this. Again, this is just a reminder po to all of you, sa atin pong lahat. Kasama po ako sa reminder ko na wag talaga natin paghaluin yung mga legal issues from political statements or remarks. Di ba? Kailangan po talaga natin gampanan yung mga roles natin. So ako yung lawyer na taga-explain kung ano yung nakasulat sa batas. Tapos kayo naman po, yung mga reasonable observers sa impeachment process, sa mga government actions natin, ay dapat po mag-go din kayo the next step na hindi lang kayo manonood ng balita tas period, kundi dapat yung next step po na yon ay mag-research din po kayo or makinig kayo sa mga tingin yung reputable naman or mapapagkatiwalaan ninyong mga nag-e-explain na mga experts. Okay? So yan lang po para hindi tayo maligaw-ligaw kasi nakita ko po sa survey, Okta survey, na madaming gustong magkaroon ng impeachment trial, madaming gustong mag-base yung impeachment decision later on sa evidence, pero yung actual daw po na nanonood ng impeachment trial ay around nasa 14% lang.
Pero the first two situations I mentioned, 70% plus yung may gusto nun. So yung point ko lang po, pag ganun yung data, ang interpretation ko po dun, parang madaming gusto yung impeachment pero hindi talaga fully nanonood sa proceeding. So baka naliligaw-ligaw po kayo. Diba? At that is probably a reason kaya medyo madami pong mga misinformation, mga misconceptions about the impeachment process. So again, just a reminder lang po to all of us na maging responsible po tayo. Yung kami pong mga legal experts na nag-explain at kayo po na mga nanonood, mag-next step din po kayo. Pag-aralan nyo talaga before tayo mag-comment para iwas po tayo sa fake news. Yun po yung pinaka-point ko talaga. Okay, so with this po, hopefully klaro na po yun. Ngayon, punta naman po tayo sa next issue natin, which is kung dahil ba legal or pwede na may confidential or intelligence funds yung OVP at DepEd, ibig sabihin ba nun ngayon na talo na agad yung prosecution? So ngayon po, mas explain ko naman kung ano talaga yung burden ng prosecution para po dito sa Article 1, the alleged confidential fund misuse. Okay, time out lang muna mga kasimor. Gusto ko lang po kayo i-remind na hopefully you can like this video po, mag-subscribe sa YouTube channel ko. Libre po yung YouTube subscription ko, 100% free. Basta sa YouTube po, hindi sa Facebook or TikTok. And of course, pasalamat din po sa inyong lahat na nakasubscribe na. 484,000 na po tayo. Sobrang lapit na po sa 500,000, 500,000 sa YouTube. So hopefully po, matulungan nyo naman ako doon at ma-achieve ko yung milestone na yon. Okay, so ngayon po, tuloy tayo sa discussion. Okay, so yung pinaka-burden po talaga ng prosecution dito ay dapat dun sa pinakadulo na nung trail nitong confidential fund or intelligence fund na involved ay mapakita nilang kinurakot talaga yon in simplest terms nung respondent. Kasi currently pa lang po ang pinapakita nila ay the foundation pa lang po. Yung una, yung last week po nangyari, pinakita nila yung land bank na nagkaroon talaga ng release ng mga ganong funds. Tapos ngayon naman po, nagkaroon ng witness or pinapresent nila yung witness para i-prove na nagkaroon talaga ng notice of disallowance. Ang problem lang po kasi ng prosecution dyan, yung mga ganong aspects, I'll be completely honest po with all of you, hindi na to dapat kailangan talaga tutukan ng sobra-sobra. Kasi these are official government actions po to eh. So pag ganyan, it can be argued na pwede na yan i-take judicial notice ng court. So pag i-take judicial notice ng court, automatic part na yun siya ng court records or ng evidence. Madali na siya mapa-admit basically. Yun yung point ko talaga dito. So pag ganito, pinapakita nila na may notice of disallowance, tandaan po natin in jurisprudence po dun sa Madera case, sinabi naman po ng Supreme Court doon na hindi automatic may criminal liability porket may notice of disallowance. So ipakita ko lang din po sa inyo yung case na yun. So this one po, GR number 244128, September 8, 2020, Madera versus Commission on Audit. So I have explained this case already before at medyo mahaba po kasi to. So isa-summarize ko na lang. Basically, ang sinabi po ng Supreme Court dito na pag may notice of disallowance tapos ma-finalize talaga na may ginawang mali or hindi nasunod yung auditing standards ng respondent, ang liability lang po talaga niyan, ang first liability is what we call civil liability para ibalik yung pera. However, meron pa nga pong defense na hindi na require ibalik pag mapakitang good faith din yung respondent. So ang point ko lang po dito, kung ganun na civil, kailangan din mapakita clearly nitong prosecution na dun sa pinakadulo nga may ginawang corruption dito sa pera na involved sa confidential fund. Diba? The mere showing of a notice of disallowance, the mere showing na pag-release ng funds, hindi po yun automatic kasi again, those are all government procedural actions lang po yan. Diba? Those are official actions po talaga at required yan i-perform ng government kasi pag meron naman pong proper documentation tapos nasa General Appropriations Act na may CF, syempre pwede talaga yan ipa-release ng government na binigyan ng pondo na yun. Hindi po yun basta-basta pwede pigilan. So yun yung main issue talaga na kailangan ma-overcome dito ng prosecution and at present, kung ako po tatanungin, malayo pa po yung prosecution, yun yung reality doon. Tapos ngayon, they mentioned yung mga names din ng witnesses dito like si Mary Grace Piatos tapos ilan pang individuals. Hindi rin kasi automatic nga na porket may mga ganong aliases will automatically show na kinurakot din agad yung pera or minisuse yung pera. Yun yung kailangan din nila ipakita pa. Plus yung isa pang problem talaga ng prosecution, this involves confidential funds kasi so may rules on confidentiality din. So yun, kailangan din po nila ma-overcome yung mga confidentiality rules na yun. So kung makita po ninyo, mahaba pa po or madami-dami pa talagang kailangan mapakita yung prosecution as to this kung ako po ang tatanungin ninyo. Plus kung titingnan din po natin yung sa Commission on Audit, hindi pa nga po final yun kasi appealable pa po. Even though nag-decide na yung Commission on Audit and Bank na final na notice of disallowance, pwede pa po yun iakyat sa Supreme Court. Tapos sa Supreme Court, pwede yun ma-overturn pa. Like dito po sa case na pinakita ko sa inyo, ang ginawa ng Supreme Court dito,
sinabi na tama naman na may notice of disallowance pero hindi po pinabalik yung pera kasi may good faith na napakitang defense yung respondents dito. So doon naman po siguro makikita ninyo na madami-dami pa po talaga posibleng mangyari pag yung sa notice of disallowance yung pinapag-usapan. And isa pa po, tandaan nyo rin pala, itong commentaries or ina-explain ko sa inyo ngayon ay based lang up to day 11 ng impeachment trial. Kasi hindi naman po natin alam ano mangyari sa mga succeeding days kung ano na yung mga prosecution witness na ipepresent, ano yung mga evidence. So baka po sa mga susunod na araw ay posible na nilang mapakita talaga yung paper trail na nagkaroon talaga ng misuse. Kung ganun, edi mas lalakas po yung kaso ng prosecution. Pero yun nga po, itong ina-explain ko lang is up to today lang, which is kung ako tatanungin as of day 11 ay medyo malayo pa po yung prosecution from clearly establishing, kasi ang kailangan din po pala sa impeachment ay clear and convincing evidence. So malayo pa po sila doon to clearly establish na may misuse. Yung na-establish pa lang po nila, which was actually stipulated na rin by the defendant, is yung sa pag-issue ng land bank checks at itong sa pag-notice of disallowance, pag-issue po ng notice of disallowance. Okay, so yung interesting na lang po na aabangan talaga natin dito ay kung ano pa kaya yung mga prosecution witnesses. Kasi pag i-present nila sila Mary Grace Piatos, yung mga ganong names, hindi naman po purkit nakakatawa pakinggan yung pangalan nga, ibig sabihin may illegal din. Kasi yung defense lang yan ay aliases yun siya, it's covered by confidentiality rules. So yan po yung kailangan i-overcome. At tandaan po natin, prosecution nga naman po yung may burden to establish the case na may mali talagang ginawa yung inaakusahan nila. So ang next po na curious ako talaga dito ay kung may attend po kaya talagang Mary Grace Piatos, kasi if I'm not mistaken, nilagay po nila yun as a witness nila nung prosecution. So yun po, abangan din natin. Okay, so yan lang po ang masasabi ko for day 11, at kung gusto niyo naman po mapanood yung last video ko, which is yung tungkol naman po sa senator judges, kung whether or not pwede ba talaga silang magtanong aggressively at mag-participate aggressively po sa impeachment process. So dito nyo po yan mapapanood. And special thanks and shout out po sa mga Associates for Truth, yung mga kasali po sa membership program ko sa YouTube. Huwag nyo po sana kalimutan i-like itong video, mag-subscribe sa YouTube channel ko, mag-follow po sa Facebook and TikTok for behind the scenes /Maritesan. And until next time, see you all po. Bye-bye!